At bakit din nga ba nagiging maluho? Kasi malinaw na mali ang mga priorities nito sa buhay. Pag ang tao mali ang priorities niya in life, wala talagang ipon yan, wala talagang savings. Minsan pag tinanong mo, inalam mo saan pumupunta yung pera niya, hindi naman masasama. Matitino naman yung mga pinagpupuntaan ng kanyang pera. Yun nga lang, hindi pa dapat. Hindi dapat yun yung number one. Hindi rin dapat yata yun yung number two. Baka dapat mag-antay pa ng matagal-tagal. Pag ang tao mali talaga ang priorities niya, kung saan pumupunta yung pera niya, kahit pa magaganda yung mga pinagpupuntaan ng pera niya, wala rin magiging ipon yan, wala rin magiging savings yan. Halimbawa ito, napakasimple lang nito, no? Maraming mga OFW, ang balak nila mag-for good sa Pilipinas. Hindi raw sila mag-stay dun sa bansa, lalo hindi sila magmamigrate to other countries. So balak nilang tumanda sa Pilipinas. Pero hindi nag-SSS. Hindi nag-voluntary contribution sa SSS. Napakaraming OFW ganyan. Una, iniisip nila, bata pa sila, they're still in their 20s, they're still in their 30s, they're still in their 40s. Naku, yung bata-batang ganyan, pag pikit mo ngayon, pag dilat mo bukas, 60 ka na. Nasa Pilipinas ka na. Marami kang mahahagilap ng mga senior citizen na ngayon sa Pilipinas, mga dating OFW. Nag 10 years abroad, 15 years abroad, pero hindi siya nag-voluntary contribution dyan sa SSS na yan. O kung ano man yung OFW contribution dyan sa SSS na yan. Kaya wala tuloy naging pensyon. Kahit pa sabihin mong maliit lang yun, iba na rin yung meron kang tinatanggap kesa zero, kesa wala. At yung iba nga, nung araw na malakas pakita nila, capable sila na sinasagad nila yung contribution nila sa SSS, yung pinaka-maximum. Capable sila noon. Pwede nilang isagad yun doon sa pinaka-maximum, pero hindi nila ginawa. Kaya nung sila'y nag-senior citizen na, tapos nag-for good na sa Pilipinas, kailangan umasa kung kani-kanino kasi wala silang naging SSS. Lalo na nung malakas pa ang kanilang kita. Napakahalaga niyan. At marami pang iba na dapat prioritize. Marami talagang mga OFW, marami talagang mga Pilipino, mali ang naging priorities. Alam nyo, isa yan sa mga blessing na ikaw ay nakakakilala kay Jesus bilang Lord and Savior. Pag ang tao naging Christian, pinag-aralan niya ang Biblia, siya'y natuto sa Panginoon, yung maging, si Jesus yung maging Lord and Savior, isa sa talagang inaayos ng Diyos sa buhay ng isang Christian yung mga priorities niya. Kaya tingnan mo sabi sa Matthew 6:19 to 21. Sabi sa Matthew 6:19 to 21, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Again, Matthew 6:19 to 21, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Meron talagang mga tao na naging mali ang kanilang mga priorities in life. Kaya pag mali ang mga priorities natin sa buhay, ay talagang wala tayong magiging ipon, wala tayong magiging savings. Isa pa, meron naman ng ibang mga OFW na maling pananaw sa pag-iyaman. Ito, totoo yan. Merong may maling pananaw sa pag-iyaman. It's either two extremes yun eh. Yung iba, ang maling pananaw sa pagyaman, yung masama yan, ako ayoko maging mayaman, ang gusto ko yung sakto-sakto lang, okay na ako na ganito, mali rin yun. Yung isa namang maling pananaw sa pagyaman,
Yung wala na talaga ibang mahalaga sa kanya, kundi pagyaman na lang. Kaya kahit magkasira-sira ang relasyon niya, kahit magkasakit na siya, at kahit makompromise na niya ang pananampalataya niya sa Diyos, okay lang kahit nagsisinungaling siya at nanloloko kasi ang priority niya ay pagyaman. Yun, dalawang extremes yun eh. Dalawang extremes yun. Pareho yung mali. Una, mali yung pag inisip mo, yung parang yung pagyaman, pagiging makasalanan yun. Hindi. O kaya mali yung hangarin mo na ikaw ay yumaman, mali rin yun. Kasi alam mo yan sa buhay, kailangan natin ng maraming pera. Hindi lang dahil para sa personal nating luho o pangailangan, pero dahil para marami tayong matulungan. Yung mga taong ayaw din yumaman, sa totoo lang minsan, kasi may pagka-selfish din yun eh. Ang iniisip lang niya yung sarili niya, basta okay na siya. Ang iniisip niya yung sarili lang niyang pamilya, basta maging okay sila. Sa totoo lang may pagka-selfish din yun, kasi hindi naman yun ang realidad ng buhay. Ang realidad ng buhay is maraming nangangailangan na lalapit sa atin na kakailangan ng tulong. Tapos if you're part pa of a church or a ministry, yung church at ministry gusto rin natin mabless. So paano ka makakatulong? Paano matutulungan kahit yung church at ministry kung wala ka rin masyadong pera, kung sakto-sakto ka lang? Hindi masama yung i-desire mo na ikaw ay yumaman. Ang masama ay yung sobra ka na lang nakapag-focus sa pagyaman na sira na mga relasyon mo, napabayaan mo pamilya mo, napabayaan mo kalusugan mo, at na-compromise mo ang iyong pananampalataya kasi ikay naging sinungaling, manipulative, at dishonest yung paraan mo sa pag-earn. Pero it is okay for Christians. It is alright and it should be the desire of OFWs na ng ibang bansa ka na nga, maging successful ka at magkaroon ka nga ng maraming financial blessings na yumaman ka. Dahil sabi sa Deuteronomy 8:18 says, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Remember the Lord your God. It is He who gives you the ability to produce wealth. Ipag-pray natin sa Panginoon na lahat ng OFW na nakikinig dito, lahat ng mga OFW at ng kanilang mga mahal sa buhay, ang bawat isa sa atin ay lubos na pagpalain ng Panginoon at maranasan mo sa buhay mo yung financial breakthrough. Tulad nung una na pag-usapan natin, first point pa lang at first verse natin, nothing is impossible with God. At baka hindi ka lang mangangamuhan o magiging empleyado, kundi pwede ka pang bigyan ng Lord ng business. Whether business dyan sa bansang yan kung saan ka naninirahan, o di naman kaya business din dun sa Pilipinas. Hindi yan madali, pero nothing is impossible with God. Nakakita na ako ng maraming mga kababayan natin sa iba't ibang kontinente, sa iba't ibang panig ng mundo, na naging napakamatagumpay. Hindi lang dahil sila'y nag-OFW o nagtrabaho o nag-migrate at naging citizen, kundi naging mga negosyante pa. Yes, nothing is impossible with God. At yung pagkakaroon ng sariling business, ang isa sa pinapangarap ng marami sa ating lahat. Tanggalin mo sa isipan mo na hindi ito posible. Tanggalin mo sa isipan mo na hindi mo yan kaya. Pagkalooban ng Diyos para sa atin, nothing is impossible with God. Huwag lang maging greedy. Dahil isa rin yan kung bakit may mga kababayan tayo na walang ipon at walang savings. Naging greedy kasi. At pag nandun yung greed, hindi ka nagkakaroon ng contentment. Pag nandun yung greed, hindi ka nagkakaroon ng contentment. Kailangan matutunan natin yun na as you are earning money, whether as an OFW, nagtatrabaho ka, o dahil rumaraket ka, o nagkakanegosyo ka, or other sources of income, hindi tayo magkaroon ng greed. Kasi marami dyan nasira, naging greedy. Luke 12:15. Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Ang linaw nung warning sa atin. Be on your guard against all
kinds of greed. At isa sa manifestation niyan na talagang nagiging greedy na tayo, pag pinapatulan natin yung mga tinatawag na get-rich-quick schemes. Every now and then, magkakaroon ka ng ganyang offer sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa ng mga get-rich-quick schemes. Yung magbagsak ka ng ganitong kalaking pera, babalik agad sa'yo at malaki masyado yung kikitain mo. Always remember this. If it is too good to be true, kadalasan, it is really not true. And what are we talking about here? Yung mga na-scam. Yung mga na-scam. May mga OFW at pati na rin yung mga nasa Pilipinas. Bakit walang ipon? Bakit walang savings? Ba't naubos ang ipon? Ba't naubos ang savings? Patanggang ngayon ay nagbabayad at lumubog ng todo-todo na scam sa mga investments na kadalasan ay mga get-rich-quick schemes. Tatandaan natin lagi, if it is too good to be true, usually it is not. Magtataka nga minsan maraming mga kababayan natin. Wala rin naman masyadong pera yan. Pero pag na-entice ng mga ganyang klaseng mga investments at pwedeng dahil maganda naman ang hangarin, maraming ang gustong matulungan, gustong maiahon ng pamilya, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, usually doon naman nagsa-start lahat yun Na hindi mo nare-realize, teka, nanggagaling na to sa greed. Nanggagaling na to sa greed. Ayan, na-entice niyang mga get-rich-quick schemes. Na-entice ng mga investments na ganyan. Huwag agad basta-basta papasok. Huwag basta-basta agad magtitiwala. Huwag magpapabudol-budol. Marami nga dyan na pumasok dyan, wala naman din talagang pera sa ganyan. Pero dahil na-entice dun sa investment, naiutang sa bangko, naiutang sa kaibigan, nagsali ng iba pang mga tao para mag-join dyan sa investments. Usually, meron ding katiwa-tiwalang taong involved. May isang katiwa-tiwalang taong involved. Isang kababayan, isang classmate, isang katrabaho, isang kasama sa church. Hindi minsan mazizero yan ng katiwa-tiwala. Seemingly trustworthy person. But that is never enough. Marami nadali ng mga investments na yan. Maraming na-scam sa mga investments na yan dahil nagtiwala sila sa akala nilang katiwa-tiwalang mga tao. By this time, sobrang exposed na yan. By this time, ang dami nang nadali. Baka nadali ka na nga rin minsan yan. Naku po. Sabi sa atin ng Proverbs 13 verse 11, dishonest money dwindles away. But whoever gathers money little by little makes it grow. Meron talagang tinatawag ng mga dishonest ways how people become rich and wealthy. Wag tayo maintay sa ganyan because dishonest money dwindles away. Magpagabay tayo sa Panginoon sa mga pamamaraan ng pagkita ng pera, whether pagtrabaho, racket o pagnegosyo, na nag-glorify sa Kanya at matino, legal at maayos. Marami hanggang sa kasalukuyan nagbabayad pa. Dahil nung naloko na sila, na-realize nilang hindi na mababalik yung pera nila, ang involved na money, daang-daang libong piso, minsan pa nga, milyon. Yung iba takes 3 years, 5 years para fully makalaya sila. Dun lamang sa setback na yan, na minsan siyang na-scam ng isang palpak na investment. Minsan din may mga artistang involved dyan, kaya kadalasan na pag mayroong mga investment tapos may mga artistang nag-e-endorse, celebrity nag-e-endorse, huwag niyo basta-basta patulan din yan. Marami sa ganyan ay scam. What else? Marami ring mga kababayan nating OFW at kahit pa nasa Pilipinas, walang ipon, walang savings kasi mabisyo. Diba? Nagbisyo pa talaga. Yung paninigarilyo, yung paglalasing. Yung iba nga abroad, sa Middle East, kasi may mga bars din dito sa Middle East
Minsan nakabisita ako sa mga bar na yan kasi ini-evangelize ko yung mga tumutugtog. Mula gabi yan hanggang mga alas 3, alas 4 ng madaling araw. Nung pinagmamasdan ko yung mga nandoon, sabi ko, may mga trabaho yung mga yan. Alas 4 ng madaling araw na, di papasok yan ng mga alas 7, alas 8, alas 9, di mga bangag at lasing. At magkano mga nagastos nila sa paglalasing doon sa bar na yun? Mahina na ang 5,000 hanggang 10,000 piso, pwedeng lampas pa. How many times in a week do they do this? Paano talaga magkakaipon kung mabisyo? At yung iba pa, hindi lang basta bisyo na ganyan na paglalasing. Yung iba, ang bisyo pa nila, pagdadrugs pa. Totoo yan, may mga nagdadrugs pa. Mga pamilyado na, may mga asawa at anak na nagdadrugs pa. And then later, yung iba, ang bisyo din, gambling. Kahit pa yung mga pagmamadyong, o kahit yung mga online na mga gambling na ngayon. Dahil marami na rin yan. At isa pang malupit dito, yung pambababae. Meron pa yan ng bisyo. Pambababae o panlalalaki. Meron ako. Nag-love life nga. Pero para magkaroon naman ng love life, ginagastusan niya yung lalaki o ginagastusan niya yung babae. Walang kakwenta-kwenta yung love life na ginagamit ka at nagpapauto ka naman. Bakit wala kang ipon? Dahil yan ang iyong mga bisyo. Proverbs 25:28. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Like a city, Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Minsan kasi ang mga Pilipino, sobrang nasanay sa kahirapan, hindi sanay nung nagkapera. Sobrang nasanay na walang pera, pag nagkaroon, linulustay at inuubos agad. At bukod sa mga una nang nabanggit, yan pa, inuubos yung kanyang kinikita sa mga bisyo. Meron din talagang palpak pagdating sa love life. Bagsak pagdating sa love life. Napapagastos magkaroon lang ng love life na hindi naman kadalasan ding nagtatagal. Merong mga nahuthutan. Merong mga nasimut ang savings dahil sa kinarelasyon na lalaki, kinarelasyon na babae. May asawa na, pero nagkaroon pa ng kabit. May asawa at mga anak na, pero kung ano na pa mga pinagagawa, nagbubuhay binata o nagbubuhay dalaga. At isa pa, yung mga kasama niya sa buhay ngayon, whether yung girlfriend niya, o boyfriend niya, o mga barkada niya, kasama niya sa accommodation, hinihila siya palubog. Isa sa rason yan, ba't may mga taong walang savings? Pag inalam mo sino ba mga kasama niyan, meron siyang mga kasamang humihila sa kanya, humihila sa iyo, palubog. Totoo yan. Pag inobserve mo, pag pinag-isipan mo mabuti, bakit nga ba ako nagkaganito? Bakit ba ako lumubog? Bakit ba ako palubog ng palubog? Dahil meron kang mga kasamang palubog at hinihila ka rin nila pababa. That is really true. Again, this doesn't mean na hindi tayo tutulong sa ating kapwa, pero kailangan isipin mo mabuti kung gusto mo laging kasama yan. Dahil kung kasama mo lagi yan, ano yung buhay niyan, ano yung energy niyan, ano yung mga diskarte niyan, baka kasama yan sa dahilan ba't lumulubog ka at patuloy kanyang hihilahin ng palubog. Proverbs 13 verse 20. Walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. Proverbs 13 verse 20, walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. I-evaluate mo. Sino-sino ba ang lagi mong kasama sa buhay? Sino ba mga kasama mo sa buhay? Sino yung in the past, yun yung mga kasama mo? And then you'll get this realization na, oo nga no, mga palubog kasi itong mga to at hinila rin nila ako ng palubog. At may mga panahon na kailangan dumitouch ka muna dun sa mga taong yan. Nang mapalaya ka dun sa direksyon nila.
Sometimes, and this can be very painful, kailangan dumitouch ka muna dun sa mga taong humihila sa inang palubog para ikaw ay makaahon. And having heard all of these things, and having experienced maraming mga wrong decisions in your life and its consequences, o kung hindi man ikaw pero nakita mo yung mga mahal mo sa buhay, lahat ng mga naging kapalpakan nila, tapos hindi ka pa natuto. Aba, yan din na isa sa dahilan ba't walang ipon at savings sa isang OFW, hindi na natuto sa mga pagkakamali. Hindi na natuto sa pagkakamali, whether yung pagkakamali niya o pagkakamali ng ibang mga tao. Proverbs 26 verse 11. As a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly. Proverbs 26 verse 11. As a dog returns to his vomit, so fools repeat their folly. So for example, nakakapakinig tayo ng ganitong klaseng message, pakinggan natin yung mga pinag-usapan, isulat pa natin, and after you've watched this, panoorin mo siya ulit ng again and again, nang mag-stick talaga sa isipan mo yung mga napaka-importanting lessons. Kung halimbawa, nangyari na sa'yo, nagkamali ka na, learn from your mistakes. Kung halimbawa, nabalitaan mo pagkakamali ng iba, learn from other people's mistakes. Isa sa dahilan yan, bakit may mga OFW walang ipon, hindi na natuto. Hindi na natuto. Now, meron tayong last 2 points before we end our message for today. Bakit walang ipon ang OFW? Etong second to the last, isa talaga doon is yung pag nakakaranas ng mabigat na trahedya. May mga OFW at kahit pa nasa Pilipinas, walang ipon, walang savings at talagang nagkaroon ng financial disaster kasi nakaranas talaga sila ng mabigat na trahedya. Minsan yung trahedyang yun, napakamalinaw na it was no one's fault. It was no one's fault. Nangyari. And sometimes it baffles us why it happened to you, why it happened to your family. For example, pag may nagkasakit, isang malubhang karamdaman, wala namang masisisi dun eh. O limbawa, may na-aksidente, wala namang masisisi dun eh. Kahit pa nga minsan, may culprit talaga, no, na kung bakit na aksidente, ikaw o yung mga mahal mo sa buhay, pero at the end of the day, nangyari na rin yun eh. Meron talagang mga trahedya tulad ng may mga nasunugan, may mga nanakawan, may mga namatayan. Ang hirap manisi ng manisi dahil dun sa mga trahedyang yun. And that is one of the mysteries of life because they do happen. Meron din naman talagang mga hindi lang isa yung trahedya, kundi sunod-sunod yung trahedya. Mabibigat pang mga trahedya. They do happen. And this is one of the mysteries of life. Kaya pag nare-realize natin na may ganung mga tao na nakaranas ng mabigat na trahedya, na meron silang mga sunod-sunod na mga trahedya, minsan nakakapanliit, nakakahambol, at nakakahiya na ikaw o ako ay mag-complain about our own trials, testings, and challenges in life. Na bagamat meron ka naman talagang sariling trials at testings and challenges, pero grabe yung kanila. Grabe yung kanya. Pero nakita mo, lumalaban pa rin. Pero ikaw, kung ano man yung trials, testings, and challenges mo, minsan maganda rin naririnig mo yan eh, yung mabibigat na trahedya ng iba kasi nalalagay tayo sa tamang pagkakaintindi ng buhay, na nahihimas-masan tayo, nahihiya tayo, at na-encourage dapat tayo na magpatuloy pat lumaban at maging grateful sa Diyos. Because at the end of the day, talaga namang kung wala ang Panginoon, paano na talaga tayong lahat? Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, hindi naman talaga natin malalagpasan ang kahit anong mga pagsubok, lalo na ang trahedya. Minsan din, mayroong mga trahedya na may kinalaman din tayo dun, ano? Consequence din talaga ng mga nagawa natin in the past. Minsan, meron din tayong kasalanan din dun. Pero whether walang may kasalanan dyan, o meron tayong direct na masisisi, o di kaya ikaw mismo yung may kasalanan, bilang mananampalatayang Kristiyano, we realize this, that through all our trials, testings, and challenges in life,
Even sa mga mabibigat na trahedya na halos walang explanation at ang hirap ma-explain at ang hirap matunton ano yung purpose nun, is that our God is the God of all comfort. Na hindi niya tayo pababayaan even through those trials, even through those tragedies. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Again, 2 Corinthians 1, 3 to 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Before we go to our last point for today, sa sino man na present sa panonood ng video message na ito, at ikaw ngayon sa kasalukuyan nakakaranas ng matinding trials, testings, and challenges, nakaranas ka ng matinding trahedya, nakakaranas ka ng sunod-sunod ng mga trahedya, know this, that our God is the God of all comfort. May purpose siya para sa lahat ng mga nararanasan natin, even if right now we do not see and understand that purpose. And believe that through everything you're going through, even through your sufferings, that the Lord will comfort you, that the Lord will lead you out of it, that the Lord will continue to be there for you. Hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon. And for our last point for today, pag tayo ay naging mananampalatayang Kristiyano, pag ikaw ay naging Christian, ikaw'y lumalago sa iyong faith in God, natututunan natin yung ibig sabihin ng tithes and offerings. Natututunan natin yung ibig sabihin ng putting God first in our lives, including with our finances. At may mga OFW, lalo na yung mga Christian na walang ipon kasi hindi nila natutunan yan. O rini-resist nila yan, yung magkaroon ng commitment sa giving ministry. May mga OFW yung walang ipon, walang savings kasi hindi natutong mag-tithes and offerings. Hindi natutong mag-tithes and offerings. Ano ba ibig sabihin ng pagta-tithe? Ibig sabihin nun as a Christian, you commit a portion of your income. Kadalasan, yung pinaka 10% ng income mo in a month. And you commit it to become part of the giving ministry. Nung church, nung ministry, yung pastor na inassign sa'yo ng Panginoon o kinabibilangan mo, doon mo kinukumit yun. Kinukumit mo doon sa church, doon sa ministry, o doon sa pastor na ibinigay ng Panginoon sa'yo na doon ka connected, na doon ka nagsasubmit, na doon ka nagsusupport. And every month when you receive your salary or any form of income, even sa pamagitan ng business, you set aside that 10% or more as the Lord will lead you, and that becomes your tithes, and offerings. Pag sinabing tithe, yun yung 10% of your income. Pag sinabing offering, yun yung higit pa dun sa iyong tithing. Pag sinabing love gifts, dahil ikay nabibless dun sa ginamit ng Lord to bless your life. Pag sinabing donations, ito yung mga minsanang ibinibigay mo dahil pantulong sa gawain ng Panginoon. Whatever they may be, they became your commitment to the Lord. They became your commitment to become part of the giving ministry. Natuto kang mag-tithes, natuto kang mag-offering. At lahat ng Christian na natuto mag-tithes and offerings, umayos yung kanyang financial management. Lahat ng Christian na natutong mag-tithes and offerings, umayos yung kanyang pagpaprioritize in life. Dahil natutunan niyang unahin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Lahat ng nagtatithe, na-experience nila yung joy of becoming a partner in the preaching of the gospel message of Jesus Christ and ministering to people. Lahat ng mga nagtatithe, nakita nila na totoo yung pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, especially the one that you'll read today in Malachi chapter 3 verse 8 to 12. Malachi 3, 8 to 12 says, "Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse,
that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Yung Christian, yung OFW, o kahit pa nga sa Pilipinas, ngunit natutunan niya yung tithes and offerings. Natutunan niyang magtapat sa Panginoon in the giving ministry. Kung saan siya nandun na church or ministry o kung sino yung pastor na pinasusuportahan sa kanya ng Panginoon. Yan yung pangako ng Diyos na mararanasan niya. Again, ang sabi sa Malachi 3:8-12, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Maraming mga natuto sa tithes and offerings. Naging cheerful giver, obedient giver. Hindi na nga ang issue sa kanila kung may maibabalik pa sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon, test me in this. Dahil ang Panginoon, binabalik niya lagi ng siksik, liglig at umaapaw. Sabi nga niyan sa New Testament, sa Luke. At bukod pa dun, ang sabi dito sa verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Bakit ba walang ipon ang OFW? Bakit ba walang savings ang OFW? Bukod pa dun sa mga nabanggit nating mga dahilan, mga naunang dahilan, isa na dun, hindi niya inuuna ang Panginoon pagdating sa kanyang finances. I pray na natuto po tayo sa mga napag-usapan natin sa video message na ito. I pray na naging pagpapala po ito sa lahat ng ating mga OFW nakikinig ngayon. I pray na naging pagpapala po ito maging sa mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas at kahit saan man ikaw sa mundo, OFW ka man o hindi, I pray that each and every one of us will experience the overflowing blessings of God. Make this your prayer for today. Make this your prayer for today. Help me, Lord, to experience financial breakthroughs in Jesus' name. Make this your prayer for today. Help me, Lord, to experience financial breakthroughs in Jesus' name. Kung hindi ka pa nakakakilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nais kitang imbitahin na tanggapin si Jesus Christ as your personal Lord and Savior na maging isang Christian. I will lead you first in a prayer. Repeat after me the prayer that I will mention, and then after that, ako na lamang po magpipray o papipray tayong lahat. Sa lahat ng nais na tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior, repeat after me and say these words. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa mensaheng napakinggan namin today. Kinikilala ko na ako ay makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po ako that Jesus died for my sins. Naniniwala po ako na siya ay nabuhay ng muli. At tinatanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior. I accept Jesus as my Lord and Savior. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Kung ginawa mo ang prayer na yan, tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong personal Lord and Savior.
At sa lahat ng mga present po today na nakinig at nanood ng video message na ito, allow me to pray for all of us once again to experience financial breakthroughs sa pamagitan ng ating Diyos. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito na minsan pa po kami nagkasama-sama upang makapakinig ng ganitong mensahe. Itong bakit walang ipon ang OFW. At naging pagpapala po ito sa amin na OFW, sa mga mahal namin sa buhay, at maging hindi OFW ngunit nasa Pilipinas at ito'y napakinggan. Dalangin po namin na hindi lamang po namin matandaan ang mga lessons na aming napakinggan, ito'y aming maisabuhay at maishare pa namin sa aming kapwa. Nang marami po kaming makitang OFW at ganoon na rin ang kanilang mga mahal sa buhay na magkaroon ng ipon, magkaroon ng savings, guminhawa ang buhay at may experience ang financial breakthroughs in life. Dahil higit pa dun sa magkaroon lamang ng ipon at savings, naniniwala po kami na pwedeng maranasan ng bawat isa po sa inyong mga anak ang overflowing blessings of God, ang financial breakthroughs. We pray, Lord, for open doors. We pray, Lord, for opportunities. We pray, Lord, for blessings. Kindly bless your people physically, mentally, emotionally, spiritually, and even financially. As we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer, and all God's people say, Amen.